Nabisto ng Land Transportation Office o LTO na nakarehistro bilang private vehicle ang taxi na nag-viral kamakailan dahil sa paniningil ng sobra sa isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Bunsod nito, formal nang sinampahan ng kaso ang driver at operator ng taxi. Nahaharap sa kasong paglabag sa Section 18 in relation to Section 24 ng Commonwealth Act 146 as amended by Republic Act No. 11659 o ang Public Service Act ang driver at operator. Nakasaad sa batas na hindi pwedeng mag-operate bilang public service vehicle kung walang kaukulang permiso. Haharapin nila ang kaso na inihain sa Pasay City Prosecutor's Office. Nauna nang ibinulgar ng taxi driver na meron silang arrangement o kasunduan sa mga airport police na pahihintulutan silang magsakay ng pasahero sa NAIA kapalit ang 40% na komisyon. Inalis na rin ng Manila International Airport Authority ang 5 airport police kaugnay ng insidente. Samantala, inisyuhan na ng LTO ng show cause order ang driver at may-ari ng SUV na higit 300 beses ng iligal na dumaan sa EDSA busway. Ayon sa ahensya, pinagpapaliwanag nila ang driver kung bakit hindi ito dapat managot sa mga paglabag kabilang na ang multiple disregard of traffic sign, obstruction of traffic at pagiging improper person to operate a motor vehicle. Habang ang may-ari naman ay mananagot sa paglabag sa compulsory registration of motor vehicles. 2022 pa huling nairehistro ang kanyang sasakyan. Tukoy na umano ng LTO ang may-ari ng sasakyan na isang residente ng Quezon City. Sa ngayon, inilagay na ng LTO sa alarma ang sasakyan kaya hindi muna ito pwedeng gamitin habang isinasagawa pa ang investigasyon. Pinapupunta ng LTO ang registered owner ng sasakyan at ang driver na may paglabag sa Intelligence and Investigation Division ng LTO sa Central Office sa East Avenue, Quezon City. Isasagawa ang pagdinig sa June 26, araw ng Huwebes ng alas 10 ng umaga. Kahapon nagsumite ng sulat ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa LTO para aksyonan ang SUV dahil makailang ulit pa rin itong dumaan sa EDSA busway sa kabila ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.